Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Mabilis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon, kasama na ang Cordillera, hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro magre-report lang ng konti on the no? Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po. May presentation Okay, yata okay. si... No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? So, 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel, sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung meron mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aggregate tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun, paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon napapasok na ang 2027 budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So yun lang muna and magbibigyan na kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you. Next presentation, Secretary Rex Gatchalian. Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide?
well, uh, yan. Next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready to eat family food packs are stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.980,095 family food packs nationwide. Kahapon, before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation. Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So unang tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good morning. For Secretary Dizon lang po. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractor since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po. Sorry, ilang contractors ang Recognized na po ng DPWH. recognized? Hindi ko naintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinabit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun, no? So yun ang sitwasyon natin ngayon. As far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, including the media, to participate in. I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po? Ilan? Po. Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So I will try to get you a number, but marami-rami yan. No? Follow up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors.
Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po? I think there's a tightening simply because ah, nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. Oh. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the. You'll have to ask the banks what the reasons are for that. Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. In-approve po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya? Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda. Thank you. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Hi, Sec Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binabaha pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation? Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan Ako, all over the ako magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nag-cause ng traffic sa EDSA. Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibilang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No, in fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pino-point out ito. No? Pero kailangan malaman natin sinong gumawa and then we will exact accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng Huwebes. No? Umaga ng Huwebes, no? Na buti na lang walang naglalakad doon kung hindi may disgrasyang mangyari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yun ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun. Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So wala It po. looks like nung nandun kami ni General Torre nung Saturday night, talagang medyo may problema na. So in fact, nagpapalagay na kami ng doon eh. Nagpatulong na kami sa MMDA para maglagay na ng barrier doon para wag nang daanan ng mga tao kasi delikado. Yes. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Sec Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natenga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anytime? Yung sa Kalumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Hagonoy, hindi pa. Kasi nga, undergoing investigation and
kasama to sa mga kasong fina-file sa ombudsman. So pupunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kalumpit. Meron tayong 3 ongoing doon na sinasara natin sa barangays Bulusan, Frances at Quezon. No? So i-check natin yun. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite? Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Noveleta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite. No? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo dyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo. No? Matagal na talagang problema yan. So, sir, may talks na ba with the LGU? Meron na. No, meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vic na matagal ng gobernador dyan. Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon talaga diyan. Possible ba, sir, next year makakasama siya? Hindi, meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na. Kailangan sa bundok pa lang nasasalunan natin. Thank you, sir. Thank you. Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong? Well, wala namang perfectong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasa harap. Kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster. May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong? We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency. Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay? Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan bahay kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay, sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin. Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong? Sa amin, hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent mas malapit sa kanilang mga munisipyo at city hall, doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema. Sir, since siya 5,000 din po. No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker. Thank you, sir. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects, is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable? Una, yung audit tuloy-tuloy naman yan. No? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy.
Pero kailangan sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umulan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian o kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, that needs to be left up to our law enforcement agencies. No? To me, ang nakita ko lang is kapag ang local government tsaka ang national government nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas, no? Kapansin-pansin na halos hindi nagbaha sa Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet in previous years, Navotas ang talagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. No? So, yung accountability, we will have to leave that up to the ombudsman. Sir, and to the may DOJ. patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna de Bay to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that? Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, from ano kasi yan, mahaba ang dadaanan yan eh. From I think dadaan yan ng Muntinlupa, Parañaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung Nagko-coordinate yung DPWH sa opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro, since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro hintayin na lang natin. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito? Hindi ko muna sasabihan kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y binevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag na-submit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na. Ano po yung mga priorities dito, Sec? Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas. Okay. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka dun sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for? Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng pondo for savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinropose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements lalo na sa Taft at sa Espanya. Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year, or are we really facing a totally different climate now? I think it's all of the above yan. No?
itong pinresent sa amin kanina ng Pag-asa na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So mabigat talaga, nag-iiba na talaga yung klima. But at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang pagkagawa at hindi tama ang pagkagawa. So lahat na yan kasama na yan. Okay. Sunod na tanong mula kay Lep Narciso, DZRH. Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong pothole sa EDSA na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nag-utos na po kayo ng agarang repair. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na Hindi MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa unang-una, nakita niyo naman, inis na inis ako nung nakita ko mismo, nung pumunta ako doon. Pero ang damaged area doon sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ang tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema. Dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama ko ang MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi. At napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng asfalto tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yun. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problema yan. So, walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers. I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes at Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Thank you so much. Thank you. Trabaho muna kami. sir. Thank you. We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense. Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis, and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310,000 individuals were affected. Of these, 130 families or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ECs. These are in regions NCR 1, 2, CAR, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. From among these damaged houses, from among these 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, CAR, 3, Calabarzon, and Mimaropa, and Region 6. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1,
CAR, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD CAR that there is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Kisad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, CAR, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you. Next presentation po from Pag-asa, Administrator Nathaniel Servando. Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST Pag-asa, ay patuloy na nag-monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Loes at Maymay at pinag-iba yung habagat. Maging ang Bagyong Dolphin na kahit na malayo, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan nating ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-i-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly ang Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa Iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for that station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan din ulan ang binuhos dito sa Quezon City in Metro Manila. So
Ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no. Hindi lamang ang Pag-asa but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Next to present po, MMDA Chairman Don Artes. Magandang umaga po. Nabanggit po ng Pag-asa yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Kamanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung Oplan Kontrabaha kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig, yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na inimprove po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng gano'n. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng 2 sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig sa along Taft Avenue. At ganoon din po sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang bewang yung tubig doon pag umuulan. So, yun lamang po para po sa MMDA. Okay, munang tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good morning. Asek Mina, magandang umaga po. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay habagat lamang o Luis may habagat? Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ano, ini-enhance niya pa rin yung kagaya nga sabi ng ating Pag-asa and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na 8. However, just this morning and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na 3. Or, yeah. 4 po. And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila? Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po. No? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cause and drowning po.
Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari? Yes, ma'am. We have a record dito. Uh, 2 in Benguet, 3 in Rizal, 3 in Batangas. Meron din tayong mga missing. Then yung 4 nga po, I am yet to get yung exact details ng ni-report na to sa amin ngayon. Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Hello po. Question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones? Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang. Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Kay Chairman Artester, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA, which worked at alin po yung pumalya? Well, una po, linawin ko, yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong, kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung 20 pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng 2 mobile pumps po doon na sa kasalukuyan yun muna yung nagbibigay po ng relief para po wag tumaas yung tubig or eventually mawala po. Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Parañaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito nakarang araw? Ganon din po, isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumiit daw po yung river po. Gawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yun. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig. At pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po. Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days. Konting-konti na lang, pang isang buwan na sa 568 mm. Tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat? Yes po, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed,
Siyempre po pag bumaba po yan, nakakaapekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang. At yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang Oplan kontrabaha kung saan naghukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuneladang basura. Napalalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman pong nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada. Sorry. Can you share with us the reaction of the president when you reported this to him this morning? Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na monitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang Dolly Tupad at nagdidiklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha. Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa Oplan kontrabaha sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at nai-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na-i-report ngayon. So pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad ng sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga ito ay location, lugar sa lugar. So patuloy pa rin po yung yung Oplan kontrabaha. Yun po. Sorry. Ma'am, since nabanggit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin
aralin at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year, pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Okay, sunod na tanong mula, mula kay Lep Narciso DZRH. Chairman, yung sa basura po, ano, ang usapan ng MMDA sa LGUs, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways. Ano. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa? Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapon ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate na basura sa karsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso pong nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Nasabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura na kaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan na kalimitan po itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na naka-capture na niyan at yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina ang ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, tsaka yung pong Yes to Ayos natin kung saan ini-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung completely yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune. Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA. Yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Estrella. Ano po kaya ang nakikita niyong dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman? Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po yung nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga ininyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although
makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka yung sinabi rin po ni Sec Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side dahil nandun po sa kabilang side yung drainage eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT. And at the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo, yung mga substandard na mga materyales na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWH sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng gitong klase mga proyekto na maku-question dahil sa mga substandard na mga materyales. Okay, last question mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Chairman Artes po, i-clarify lang po namin kung ilan % na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila. Well, nagkaroon po sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng comprehensive drainage master plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the drainage master plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po. I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%. Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yon kabuuan. And I think it's nationwide. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po. Thank you po. Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo, Yusek. Pwede bang Yusek Claire, mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami po nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan. Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig, baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayong mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. So sama-sama na po yan. Pero meron din po like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Elong EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe
ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po naiipon din. So naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan despite the rains hindi po tumaas yung tubig sa main avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alisin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita yung sa Las Piñas po na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin? Pinagigiba po namin. May nangyari na po bang Meron ganito? na po. Meron Okay. na po kaming mga napagiba na Opo. mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay. Pero yung informal settlers po, di ba, ang may obligasyon dito ay ang local government units. Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo. Meron naman po. Opo. Regarding dun, sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because May nag-overheat? nag-trip daw po na electrical component according to tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yusek Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po tumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong 2 pumping stations. So, yung lumalabas na nakita nyo, na nagiging cause, basura siya? Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada. Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag-point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po.